Magandang araw mga bata! Ako ulit ang inyong guro sa musika, si Teacher Janeline. Ngayong araw ay may bago tayong talakayang ating pag-aralan. At bago natin simulan ang ating aralin sa araw na ito, nais kong tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Please bow your heads and let us pray. Dear Jesus, please show me how to spend this day sharing your love in every way. Help me to be kind to everyone, to play and laugh and have lots of fun, shining your light and giving your grace, sharing your joy with a smile on my face. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Okay, maaari na kayong umupo. Ngunit bago ang lahat, maaari po bang malaman kung sino ang absent sa araw na ito? Mahusay, lahat ay present. Sapagkat ngayong araw ay may bago tayong talakayan, kaya napakahalaga na nandito kayong lahat. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang natutukoy mo na ang manipis at makapal na tunog ng musika. Tara, halina't matuto kasama si Teacher Janeline. Texture o tekstura ng musika, makapal at manipis. Tulad ng mga bagay sa ating paligid, ang musika ay nagtataglay din ng tekstura o texture. Ang tekstura ay ang kapal at nipis ng isang tunog. Ang musika ay manipis kapag iisa lamang ang melodiya o himig na inaawit o tinutugtog. Ngunit kapag ang melodiya o himig ay dinagdagan ng iba pang melodiya o himig, ang tunog ng musika ay nagiging makapal. Halimbawa, si Pedro ay kumanta ng kantang Leron Leron Sinta. Makikita na iisa lamang ang kanyang melodiya at ito ay Leron Leron Sinta lamang. Kaya ang tekstura ng musika ay tama, manipis. Pangalawang halimbawa, si Pedro ay umawit ng Leron Leron Sinta at sinabayan din ng pag-awit ni Marta ng Sit Sirit Sit. Dito ay may dalawang melodiya na. Una ay ang Leron Leron Sinta na inawit ni Pedro at ikalawa naman ay ang Sit Sirit Sit na inawit naman ni Marta. Kaya ang tekstura ng musika ay tama, makapal na. May mga himig na inaawit lamang ng iisang tao. Kung minsan, kahit maraming tao ang umaawit, ngunit kapag iisa lamang ang tonong ginamit ay manipis pa ring pakinggan. May pagkakataon naman na ang isang inaawit ay sinasaliwan ng gitara o piano, kaya sa pagsasaliw ng mga instrumento sa isang awitin ay kumakapal ang isang tono. Tara, ating simulang pag-aralan ang tekstura ng isang tono. Panuto, tukuyin ninyo ang mga larawan kung ito ba ay nagpapakita ng manipis o makapal na tono. Isulat ninyo ang iyong sagot sa patlang. Malinaw po ba? Okay, atin nang simulan. Para sa unang larawan, ang mga bata ay umaawit ng Leron Leron Sinta. Ano ang tamang sagot? Tama, manipis lamang. Sapagkat kahit marami ang mga batang kumanta, ngunit iisa lamang ang tunog na ginamit. Mahusay. Para sa pangalawang larawan, si Noah ay umawit ng Narda. Sa tingin ninyo, ano kaya ang sagot? Manipis o makapal? Tama, ito ay manipis sapagkat iisa lang ang taong kumanta at iisa lamang din ang tunog na ginamit. At ito ay ang Narda. Para sa pangatlong larawan, si Kevin ay kumanta ng
awiting paubaya. At sinabayan ito ng kanyang mga kaklase ng kantang Ikaw at Ako. Sa tingin ninyo, ano kaya ang sagot? Tama, ito ay makapal. Sapagkat marami silang kumanta at dalawang tunog ang ginamit. At yon ay ang awiting paubaya at Ikaw at Ako. Mahusay mga bata. Para sa pang-apat na larawan. Ang larawan ay ang sina Ana at Eloisa ay umawit ng awiting Sit-Sirit-Sit. At sinabayan naman ito nina Adam at Juan at ang kanilang inawit ay Pen-Pen di Sarapin. Sa tingin ninyo, ano kaya ang tekstura ng tunog? Makapal ba o manipis? Tama mga bata, ang tamang sagot ay makapal sapagkat dalawang tunog o dalawang awitin ang ipinagsabay. Kaya ang tamang sagot ay makapal. Upang mas lalo nating maunawaan ang tungkol sa tekstura ng musika, kung ito ba ay manipis o makapal, ay may ipaparinig ako sa inyong dalawang awitin. At nais kong makinig kayong mabuti sapagkat ako'y magtatanong pagkatapos nating mapakinggan ang dalawang tunog o awit. Malinaw po ba? Okay, atin nang simulan. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhatit pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mang-aapi ang mamatay ng dahil sa'yo. Sa unang awit na pinamagatang Lupang Hinirang, ito ay may makapal o manipis. Tama, ito ay may manipis na tekstura sapagkat ating maririnig na iisang tinig o boses lamang ang kumakanta. At wala itong anumang kasabay na instrumento o awit. Kaya ang tamang sagot dito ay manipis. Para naman sa ating pangalawang halimbawa na pinamagatang Hallelujah Chorus ni Friedrich Handel. Ito ay may makapal na tekstura ng isang tunog sapagkat ito ay inawit ng isang o ng buong choir. At ito ay sinaliwan ng maraming instrumento. Kaya ang halimbawang ito ay makapal na tekstura. Para sa ating pangatlong pagsasanay sa araw na ito, panuto, sumulat ng manipis,
kung ang sitwasyon ay nagpapakita o lumilikha ng isang payat na tunog at makapal kung lumilikha ito ng isang makapal na tunog. At bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang tapusin ang inyong aktibidad. Malinaw po? Okay, at inyo nang simulan. Number 1, si Ana ay umawit ng awiting awit ng buhay kasabay ng tugtog. Number 2, ang klase ng grade 2 pangkat mapagmahal ay hinati sa 2 pangkat. Ang unang pangkat ay umawit ng The Farmers on the Dell, habang ang isa naman ay umawit ng Leron-Leron Sinta na magkasabay. Pangatlo, ang mga mag-aaral ng Bagumbayan Elementary School ay kumanta ng pambansang awit ng Pilipinas nang magkasabay ng walang kasabay. Number 4, ang buong klase ay kumanta ng Bahay Kubo habang sumasayaw. Number 5, ang mag-aaral ni Ginang Reyes ay umaawit ng may kapareha na may magkaibang tono at nagsasagutan. Okay, atin nang itama. Para sa number 1, ang tamang sagot ay makapal. Number 2, ang tamang sagot ay makapal. Number 3, ang tamang sagot ay manipis. Number 4, makapal. At number 5, makapal. Bago tayo magtapos sa ating aralin sa araw na ito, laging tandaan na ang texture o tekstura ay tumutukoy sa kapal o nipis ng tunog sa isang awitin o tugtugin. Manipis kapag iisa o solo lang ang ating narinig at walang kasabay na kahit anong instrumento. Makapal naman ang isang awitin o tugtugin kapag maraming tunog ang sabay-sabay nating naririnig. Para sa inyong takdang aralin, nais kong makinig kayo ng tig-3 mga awitin o musika na may manipis at makapal na tunog. At ang mga pamagat nito ay isulat ninyo sa inyong kwaderno at ipasa sa susunod nating pagkikita. Malinaw po? Okay, at hanggang dito na lang ang ating talakayan sa araw na ito. At mag-iingat kayo. Paalam!